Iyon. Yo, yo. Yo. Malinaw ba tayo dyan, mga Ayan. mamsar? Hello. Oo. Baka may napapansin kayo, guys, ha? Medyo first time in Totally history na damit ako. Oo. At Tangina, i-appreciate nyo yan. Oo, minsan lang yan. Oo. At ayun, mapapansin nyo, para kami naka-uniform ni Boss Lots. Siguro it's about time na eto na ang ating Christmas special. Yay! Yes, sir. At syempre, ayun nga, napapanahon, papanganak ng ang tawag doon, ang ating tagapagligtas na si Jesus. Ayan. Para sa mga Katoliko dyan. Pero, ayun. Again, ito ang ating Christmas special. Basically, we'll talk about anything na alam mo yun, yung mga paano yung Pasko noon, Pasko ngayon. Parang Pasko noon, Pasko ngayon. Nung bata tayo, parang gano'n. So, yun, we will, share namin yung mga experiences namin ng mga bata kami. Saka yung mga nakikita namin ngayon na napapansin namin tuwing Christmas. So, Boss Lots, simulan na natin to. Oo, sige. Pero bago lahat, intro muna tayo. Let's go. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Nice one. Ayan nga. Nga pala, papatingin ko pala yung Christmas lights mo sa likod, Boss Lots, ha? Oo, kikita nyo. Pasko na. Parang nagpa-party sila, dyan, ha? Mga action figures mo dyan. Pre. Oo, tugs. Pati nga yung camera ko, pre, parang, ako lang ba? O parang umi-isway din, ha? Teka nga, mabarahan nga natin. Mukhang makulit tong camera ko ngayon, eh. Teka lang mga katotpi, ha? Sige lang, sir. Nakikita mo ba? Ewan ko kung napapansin mo, pre. Parang medyo hindi siya stable. Oo. Ang kulit, hayaan mo na. Christmas theme din naman yan. Bahala na yung mga hiluhin dyan. Ipainggan nyo na lang sa Spotify kung kung nahihilo kayo. Pero syempre, mas maganda, banatan nyo muna sa YouTube. YouTube, oo. So, ayun, bago lahat, kami nga pala The Opinionated Titos podcast. Ako si Papa Dencio, yung tito mong mas galit, pero bawal magalit ngayon, pre. Pasko, Tama. At ako ang inyong Boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. Pero itatry naming kalmahan dahil Pasko. Ito ang aming Christmas episode. Ayan. Para sa inyo, mga katotpi. So, without further ado, eto, banata na natin to. Pero, ako, pre, alam mo, pre, pag magpapasko, sa ngayon, parang, I can feel na Christmas is coming, lalo na pag lagi ka nasa daan. The traffic is very much alive. Oo. Wala na yung dating, yung pandemic, pre, di ba? Halos walang sa daan. Oo. Ngayon, grabe. Ito na naman, pre. Mabanggit ko na rin, no? Dito nga lang sa street namin, pre, sobrang traffic, pre. Sakit sa ulo. Ito, yung umuwi nga pala ako, nung nakaraan, sobrang haba nung traffic. Kung nakakotse ka, kawawa ka. Kawawa ka talaga sa sobrang tagal mo sa daan.
Buti na lang, nakatormots tayo, kahit papaano, nakakasingit-singit pa. Singit-singit, no? Oo. Yun. Yun ang... Yung pag-uusapan namin, yung Pasko noon, yung Pasko ngayon, di ba? Hindi, pare, ano ko lang, no? Yung dati, yung Pasko noon, parang September pa lang, ramdam mo na eh. Pero hindi ko alam, siguro, tumanda na lang ako. Hindi ko na siya masyadong ma-feel ngayon. Tsaka wala na masyadong ilaw. Dati dito, maraming ilaw mga street lights o kahit sa mga bahay-bahay mismo. Ngayon parang wala na, pre. Ewan ko kung ganun din sa inyo. Ganun. Kasi alam mo sa amin kasi nung bata ako, lumaki talaga ako sa Caloocan. Yung tipong Batang tapos Caloocan. yun nga, batang Kangkalo, pre. Pero yun nga, nung lumipat kami ng Bulacan. nung dati kasi talagang alam mo yun, parang pabonggahan ng Christmas lights, pre. Pagandahan ng Christmas tree. Kasi doon sa bahay namin sa Caloocan dati, compound. Ganyan. Kami magpipinsan, pagka lilibot kami dun sa mga street doon, nagtitingin kami ng mga Christmas lights ng mga bahay. Alam mo yun, yung mga gano'n na tipong, totoo sabi mo, pre, pagtungtong ng Burmans, pagtungtong ng Jose Marichan season, pre. Ayan. Talagang, alam mo yun, mararamdaman mo mararamdaman mo, hindi makikita mo na, malapit na yung Pasko. Di ba? Kasi, alam mo yun, parang sabi nga nung isang vlogger na napanood ko, iba daw mag-celebrate ng Christmas ang mga Pilipino. Totoo. Kasi nga, pagtungtong pa lang ng September, may mga Christmas lights na agad. Which is, sa ngayon, nangyayari pa rin naman, pero usually makikita mo na lang siya sa mga mall, mga ganyan. Pero hindi na rin kagaya nung dati. Sa mga kabahayan, no? Siguro it comes with na din, kasi medyo, alam mo na, tumataas ang bilihin, tumataas ang kuryente. Siguro yung iba parang parang waste of energy. Kaya medyo dinidelay na nila yung choice na lang nila, no? Mga modern. Oo, totoo. Pero let's not be kasi nga Pasko, ayawin nating ng mga kuryente na yan. Pero yun nga, siguro isang reason doon is mahal na ang kuryente ngayon talaga. Na parang kaysa kasi parang yan, pre, pag nagtagay ka ng Christmas lights, parang obligado kang araw-araw mo, gabi-gabi mo bubuksan yan, pre. Ayan, oo. Kahit sa panandaliang oras, ma-showcase mo ang yung spirit of Christmas. Totoo. Yung mga meron pa dyan, pre, yung mga parol, pre, di ba? Yung malalaking parol. Oo, nagbobongga, mga roll pa. Ngayon, hindi na. Kasi, yun nga, sa Bulacan, malapit lang kami sa well, hindi naman malapit, bibiyahihin mo pa din. Yung mga tindahan ng parol sa sa may San Fernando, sa may Pampanga in general. Alam naman natin na sikat na bilihan ng parol yan. Pero nung nakaraan, pre, nagtingin kami, grabe. Ang sobrang mahal na, pre. As in yung maliit na parol nila na yung may mga Christmas lights, parang nasa 8,000, 10,000, maliit. Sobrang mahal na. Oo, pre, yung paano pa yung malalaki. So, siguro yun din, isang reason din yun dahil nga syempre nagmamahal ang mga bagay-bagay. Parang Pero again, parang medyo malungkot yung ganyan. Pero natin yung mga na-experience natin nung bata tayo. Yan. Mai-segue ko na rin, Papa Dens, bago tayo lumayo at magbalik tanaw sa ating mga kabataan nung nagki-Christmas ng ating kabataan. Although malungkot, ang gusto naming sa inyo, basta magkakasama, basta salo-salo, kahit maliit na salo-salo yan, basta magkakasama pamilya. Sasaya yan, pre. Walang malungkot na Pasko, basta sama-sama ang pamilya. Hindi kailangang maraming dekorasyon, di maraming regalo, di maraming pagkain. Ang importante dyan, magkakasama kayo. Yun ang kagandahan ng Pasko, di ba? Parang sa ating bayan. Talaga yung spirit ng Pasko, no? Oo, tama. Ang pagkakasama-sama ng family, ganun.
Gumagalaw na naman yung camera ko, pati ilaw ko gumagalaw na. Anyway, sige, balikan na natin, Papa Din, sa ating mga nakaraan, ang dati nating mga kapaskuhan. Ako, pre, ang pinaka naalala ko dyan, pre, kasi nga nung nasa Caloocan kami, kami, compound eh. Tapos yung mga ibang kamag-anak namin, since kami yung, kumbaga, kami na yung parang, kumbaga, kami yung nandun na marami. Oo. So, kami na yung mag-host ng kanya-kanyang pamilya dun sa compound. So, ngayon, yung ibang mga kamag-anak namin na taga-probinsya, ganyan-ganyan, yung iba nagpupunta or taga-ibang lugar, nagpupunta doon. Kasi nga, nandun na kami. Kumbaga, marami na kami doon eh. Hindi na para dumayo kami. Kami na yung dayuhin nyo, parang gano'n. Naalala ko niyan, pre. Puta, yung nanay ko nun, pre, nakakadiri man, pero, putang ina, pre, kasi yung nanay ko masarap gumawa ng fruit salad eh. Buko salad. Puta, naggagawa ng fruit salad yun, pre, sa palanggana, pre. Staple sa Pasko yan. Oo, fruit salad. Kasi una-una naman, nandun yung kulay ng Pasko, pula, green, ganyan. Sa palanggana siya naggagawa nun, pre. Ganun kadami. Kasi nga, marami kami palagi nun, pre. Alam mo, pre, hindi naman kadiri yan. May mga sensitive lang siguro. Kasi kami, pre, din, pre. Siyempre, malaking family, parang yun yung namin eh, parang reunion na eh, di ba? Yun yung tradisyon natin noon eh. Nangyayari, Oo. Puta planggana talaga, pre. Yung iba nga, balde pa eh. Balde, diba? Ganyan, oo. Yung sa inyo, pre, fruit salad. Diba? Sa amin, pre, yung macaroni. Yan. Macaroni. Staple yan. Oo. Mga ganyan. Tapos yung barbecue, yan, sa planggana din tinitip. Yung tipong, di ba, kinabukasan, yung 24, yung bisperas. 23 pa lang, may mamarinade na yan, pre. Ayan. Nakalagay yan sa planggana. Oo. Kami nga yung planggana namin, pre, yung stainless, pre. Di ba? Yung bakal. Oo. Bakal. Saya nun, pre. Tapos yung barbecue, bata pa ako nun, medyo hindi pa ako. Pero tumutulong ako magtuhog. Kayong magpipinsan, uutusan kayo ng mga nanay-nanay, yung mga tita nyo. Tuhugin nyo na yan. Oo, puta. Tutuhog ka ng Tapos, hindi pa naman ako umiinom nun kasi bata ako. Naalala ko nun, yung airpot ko, tsaka yung mga chewing ko. Puta, pre. Meron kaming yung malaking-malaki na drum. As in, nung bata ako, parang yun eh. Well, medyo matangkad na ako nung bata ako. Parang hanggang leeg ko yung taas ng drum, pre. Puta, yun, pre? Puro pale-pilsin laman nun, pre. Yung doon nila papalamigin. Oo, puro yelo. Putang, alala ko. Alam mo yan, pre? Tangina, yung mga ganong bagay na nakikita mo yung mga chewin mo, airpot mo. Yung mga magkakasama, nagiinom, masaya lang. Mga ganon, tangina. Oo. Saka yung pre, yung tawag dito, yung sa amin naman, ang role ko naman nun, pre, yung bukod sa ihaw, given yan. Yung pre, yung nagkahalo ng ube halaya. Ube halaya. Sa malaking sa malaking talyasi ang tawag nila. Oo, talyasi. Oo, totoo. Oo, kasi yung mga matatanda, pre, syempre as yung naluluto yung ube, as it cooks, it thickens. Lalong nagiging thick siya. So, medyo nahihirapan na yung mga lola ko, yung mga tsahing ganun. So, yung mga boys na bata-bata, yun ang nag-stir. Para hindi dumikit. Yan. Solid yung ganun, pre. Tapos meron pa akong isang namimiss, sumalangit na yung lola ko. Yung isa sa pinaka-paborito kong niluluto niya nun, pre, pag Pasko. Yung kare-kare, pre. Ayan. Yung kare-kare naman, yung specialty, Oo. Hindi yung kare-kareng yung uso ngayon na crispy kare-kare, yung sa lola ko nun. Hindi. Traditional. Laman loob ng baka. Ayan. Yung may tuwalya, may isaw. Ayan. Tapos yung ginagawa niya nun, pre, bago niya lutuin yun, the day before niya lulutuin yun, yung mga chewing ko, kukuha na yung talyasi nga, yung malaking lalagyan, malaking lutuan. Puta, na yun? Kawali. Oo. Yung mataas, tas malaki. Ang gagawin na ng mga chewing ko nun, pre, sila,
Kasi lugi ka pag sa kakalan mo pinalambot yun eh. Oo. Ang tagal palambotin nun, pre. Nagaan sila yung tayo yung panggatong. Oo. Nagagatong sila ng yung kahoy. Oo. Tangina pre, hapon pa lang yung the day before na iluluto Oo. hapon pa lang pre pinapakuluan na yun. Oo. Tapos Grabe yun. prep na Oo. Prep na Prepping para na. pag dating nung lolo, syempre matanda na yung lola ko noon. Pagdating nung lulutuin na niya, puro luto na lang talaga siya. Wala na siyang nakahiwa na yung mga gulay. Tama. Tapos pre, ang matindi nun pre, hindi gumagamit ng peanut butter yung lola ko pre. Mani talaga na papagiling. Oo. Pinapagiling niya yun pre. Tapos No, solid yun? Solid Kumbaga, walang yun eh. Yung ginigiling kasi na mani, medyo mas salty siya ng konti. At the same time, yung natural sweetness niya lang, hindi yung puro asukal. Kasi di ba pag peanut butter kasi pre, yung sweetened, puro asukal na yun eh. Puro matamis yung medyo sabaw. nag-iiba yung flavor profile nung kare-kare. Diba? Oo. Totoo. Kasi Masarap ang yun. kasi pre, yun. ang legit kasing kare-kare pre, siya talaga kasi matabang. Yung talagang lasang manilang talaga yung sabaw niya na Tapos ang nagbibigay sigla doon yung bagoong. Yan, Diba? Tapos masarap yung bagoong. Oo, pre. Ay, putang nagaranti sabog yun, pre, pag nagluto ng bagoong yung lola ko. Yung lolo, anong niya doon, di ba? Ang ginagawa niya chicharon, bumibili siya ng taba. Oo. Tapos yun yung yung mantika ng taba. Nire-render niya. Tangina, doon lulutuin yung bagoong, pre. Ay, puta. Ganon din kami, pre. Pero may isa kaming secret ingredient na i-share namin. Alam ko, baka weird sa mga ibang katot ito, pre. Alam mo kung pre, itry mo minsan kung maggagawa kayo ng, di ba, yung iba, yung mga hibi lang na, yung raw na bagoong tapos sila yung alamang yun. Alamang lang, oo. Alam mo ginagawa pre, bukod dun sa traditional natin na nire-render yung fat ng baboy para malinamnam. Lagyan mo ng konting kape. 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 Promise pre, parang basta may kick to it na wag yung tipong maglalasang kape na siya pre. Parang bubudburan mo lang, halimbawa yung batch na yon niluluto mo. Bubudburan mo lang yung to taste pre. Minsan i-try mo pre, kakaiba siya. Instant coffee to, yung binublu pa. Pre, promise mag-elevate. Ayan mga katotpi, may natutunan na naman kayo. May natutunan. Tangina. Kakaibang bagoong. Yung pre, parang feeling ko lang to Although kasi tinanong ko na to sa tita ko bakit nila nilalagyan ng kape. Pero based sa aking pag-aanalisa, hindi naman niya kasi nasagot It's tradition, it's part of the recipe, ganun. Pero parang, ito lang kasi syempre ikaw nakakatikim ka rin ng ibang bagoong, di ba? Versus yung luto ng lola mo. Parang pag bukod dun sa lasa na naiiba yung flavor profile niya, mas lalong sumasarap, in my opinion lang naman, nawawala yung lansa ng bagoong, pre. Okay. Yung usual na lansa ng bagoong, medyo namamask niya, so to speak. So, if ever you have the chance, pre, try mo, pre. Konting-konti lang. At sabihin ko yan sa... Sige, pre. Pero kasi yung sa lola ko naman, hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa bagoong, pre. Wala kang maanuhang lansa, yung sa bagoong niya, pre. Puta, legit, pre, inuulam ko sa kanin yun, pre. Yun lang yung bagoong na yun. Walang kalansa-lansa, pre. Basta wag lang masyadong maalat, masarap sa iulam, pre. Bagoong. Yun. Yung mga ganun. Tapos yung menudo ng airmat ko, putang na. Yung mga typical na pag may handaan, pero pag pag Pasko ganun, tangin. Tapos spaghetti. Spaghetti, Oo, pre. Sarap. Ang masaya pa nun, pre. Hindi ko siya na-experience kasi nga nung nasa Caloocan kami, medyo strict yung airmat ko Kasi medyo yung lugar namin doon, medyo tambayan ng mga ghetto-ghetto. Pero ang natutuwa ako noon, bibigyan kami ng nanay ko ng
siguro para ma-experience din namin kasi nga hindi naman kami laging nung mga bata kami, hindi naman kami laging pinapalabas. Kasi magulo dun sa lugar namin, pre. Maraming mga yung mga gang-gang ba? Uso pa na yung mga Geng-geng. Oo, yung mga geng-geng. Binibigyan niya kami ng barya. Tapos pag kumbaga, maghihintay kami dun sa gate, ng mga ngaroling, bibigyan namin ng barya. Siguro, alam mo, hindi man namin na-experience na mga ngaroling nung kabataan namin. Pero at some point, kumbaga yung essence ba ng pangangaroling is nandun. Kumbaga, doon kami lang yung nagbibigay ng barya sa mga bata. So, minsan nakikikanta kami. Ang saya, masaya yung ganun. Actually, ako naman na-experience ko rin mangaroling. Pero, ito yung nakakatawang kwento, pre. Diba, traditionally, kapag nangangaroling ka, on foot, diba? Nagbabahay-bahay ka on foot, diba? Putang ina ako, naka-sidecar. Sabi ko, tangina mag-sidecar tayo. Kasi, takot ako nun sa asong nang hahabol. Kasi, dati, diba, hindi katulad ngayon, diba, na parang keep your dog on a leash na hindi na pwede pakalat-kalat. Noong mga unang panahon kasi, unang panahon tuloy, parang tanda na natin. I mean, yung naabutan ko noon, wala pa yun yung tinatali yung aso, kaya nakakawala lang. Oo. Puta, pag nangaroling ka, ayan na, bulig ka na. So, na-trauma ako dun, pre. Kaya kapag ang weird, naka-sidecar kami, kasi may sidecar yung lolo ko noon eh. Nangangaroling kami, bago kami bumaba, okay. Para ready nang tumakbo kung may aso. Pag wala, bababa na kami doon sa sidecar. Yun, mga ngaroling na kami. Clear. Clear na, pre. Ang saya-saya ng tradisyon na yun. Ako naman naranasan ko din mga ngaroling, pero matanda na ako, pre. High school na ako. Okay. Lumipat na kami ng Bulacan. Medyo matanda ka na nga nun, pre. Oo, pre. High school para sa high school, medyo, nangangaroling, medyo, yan, hindi na, overage na. Pero ko nun, pre, yung mga ngaroling kami, yung may dalang gitara yung tropa, tapos mga ngaroling kami. Tapos, hindi po pag nakaipon na kami ng pera, po. Baka meron ka, pre. Ang lupit, Baka may nakakarinig sa atin ngayon na nagbigay sa amin ng pera. Kasi pre, pero kasi nun, pre, pag medyo, alam mo yun, pag medyo matanda na yung nangangaroling kasi, pre. Ewan ko siguro yung iba, parang nahihiya ng bigyan ng barya. Diba? Binibigay sa amin, mga 20-20, ganyan. Kasi sabi niya kung hindi na uubra yung barya dito, hindi katulad ng mga bata, pa coins lang. Masaya na. Diba? Totoo. Parang may ganung impression nga. Tama ka. Parang may ganung impression na pagbatanda. Lalo na yung medyo mga malaking denomination. Lalo na yung mga doon kasi sa amin sa Bulacan, pre, uso din yung mga nangangaroling na matatanda talaga. Yung parang choir. Nakaayos. Pre, na-experience namin yun, pre. Pagka ganun, pre, puta, lowest 100 yun, pre. Kasi, mahihiya kang magbigay ng coins nun. Tsaka yung tipong bago sila mangaroling, bago sila kumanta, aabutan ka na ng sobre. Ganon yung style ng mga yung mga... Pero okay din, nakakatawa din. Galing simbahan yung iba di ba? Totoo. That's for the day. Saka, alam mo yun, yung tipong pagdating ng Burr Months ng mga bata po. Tipong parang naging din namin yung mga magpipinsan, parang pag weekend, nagsasama-sama, basta pagtungtong ng ng bear. Kumbaga parang yun na yung yung build up ng parang main event is yung Pasko. Parang gano'n. Nag-uuwian yung mga pinsan mo, mga Kasi noon sa amin, marami kaming magpipinsan. So, pag ayun na, kulitan na, kamustahan, laro-laro, di ba? Ganun yun eh. Ngayon kasi medyo matatanda na, so, pag uwi na agad. Sa amin, noon, nag-overnight play, di ba? Di ba? Yung tipong pupunta ng Sabado sa inyo. Tapos uwi yung kinabukasan na. Ganun yung mga kasi kumbaga maaga nung 24 hanggang madaling araw, tapos uuwi sila 25 na ng mga hapon, ganun. Di ba? Totoo. Ganun noon eh. Tapos yung mga pa nun, pre. Tsaka yung mga ninong-ninang nun, ewan ko, baka yung mga
baby boomers ba sila? Mga galante. Ngayon kasi, tangina. Ninong-ninang. Pahigpitan no? Hindi rin naman natin masisisi kasi siyempre mahirap ang buhay. Pero siguro kasi noon, kaya hindi siguro, na kasing luwag, no? Hindi na siluwag noon. Kasi, hindi rin naman natin hindi mo rin naman pwedeng pilitin, ganyan. Pero, katulad nga nung sa last, yung Mars. Diba? Hindi natin, kumbaga, kusa. Pero noon talaga, although, iba na nga ngayon, talagang galante kahit, di ba? Pre. Pa isa-isang daan, pa dalawa-dalawang daan, para sa bata, malaki na yun. Malaki yun, pre. Tsaka noon, naalala ko noon, pag yung mga ninong-ninang, no, puta, lowest 100 talaga yung minsan. Di ba? Meron pa akong ninong na in-check noon, pre. Tangina, galante magbigay yun, putang ina. Hindi ako binibigyan ng noon, ng pa 20-20, no? Pa 20-20. Kumbaga, siguro, binibigyan ng lowest 500, ganyan. Tapos may kasama pang laruan, pre. Kumbaga, kasi kaopisina ng tatay ko yun eh. So, yun yung parang chumps siya talaga nun sa opisina. Pag Christmas party nila, sasama ako ng tatay ko. Tsaka yung kapatid kong isa. Syempre, ninong ko yun. Yung in-check na yun, si Ninong Art. Kumbaga, tatanungin ako noon, ano bang gusto mong, alala ko ng puta. Lagi ako nagpapabili doon, Lego. Sabi, gusto ko po Lego. Kumbaga, bibigyan niya ako ng magbibigay siya ng pera. 500. Tapos pagdating ng Pasko mismo, dumadaan sa bahay yun, pre. Bibigay niya yung kung ano yung hiniling kong, lagi ako may Lego noon pag Pasko. Putang. Alala ko si Ninong Art. Shoutout sa'yo, Ninong Art, kung baka naririnig mo to, or kamusta po? Kamusta po kayo? Ayun, yung mga ganun ba, pre? Tsaka noon, pre, yung sa amin naman, dati, nung bata ako at least, yung talagang sumusulat pa kami, sabi niya, ayan, guys, sumulat kayo, lahat kami, mga magpipinsan. Sumulat kayo ng gusto nyo, tapos iipunin sa isang sako. Tapos, pagdating ng Pasko, putya, parang yung Santa Claus mo, putya, yung makukuha mo talaga, or hindi man eksaktong yun, di ba? Pero related doon, kumbaga ganun. Putya, sobrang, nung bata ako, parang tuwan-tuwa ako nun, kasi, kapag magsusulat ka na ng gusto mong regalo, puta, tuwan-tuwa na. Ito na, anticipated mo na pagdating ng Pasko, bubuksan mo yung regalo. Makikita mo yung hiniling mo, parang wow. Sobra as a kid. Sobrang yun, sobrang saya nun. Sobrang saya mo nun. Mismo. Alala ko naman sa ganyan, ganun din. Parang, though hindi sa aming lahat, kumbaga, kaming magkapatid, kasi parang mag-aano rin kami ng gusto namin. Tapos pagdating ng kumbaga, yung may Christmas tree kayo di ba? Kumbaga, susulat namin yung gusto namin ma-receive sa Christmas morning. Tapos, pero bago pa magpasko, may mga regalo na doon sa ilalim nung Yung, alam mo yung feeling na, puta, ang tagal magpasko, gusto ko nang buksan yan. Tingin ka na silip doon sa regalo. Uy, sa akin to, diba? Sa ilalim ng Christmas tree. Yung ganong anticipation ba na bilang bata, parang may build up, no? Ang tagal. Tapos pagdating ng Pasko, yung Christmas morning, kahit puyat ka nun, pre, dahil alam mo may bubuksan kang regalo, maaga ka magigising. Totoo. Alala ko yun, puta. Saya nun. Walang antok-antok kapag bata kang naghihintay ng gift. Para lang yung yung magsiswimming kayo kinabukasan. Pero hindi ka makakatulog. Yung talaga parang sa Pilipinas, ang Pasko talaga para sa mga bata Totoo din. Kasi as we get older, parang medyo tayo na yung nagbibigay. Parang yung pleasure natin is galing na dun sa mga batang natutuwa yung nakakatanggap nga nung regalo, di ba? Totoo. Ang Pasko ay para sa bata. Pero alam mo, medyo ako dyan medyo guilty ako sa ganyan. Kasi, ayun. Siguro sadyang tamad lang ako. Kumbaga, yung mga inaanak ko, hindi na ako parang puro na lang ako, pera-pera na lang. Hindi na,
Though parang siguro medyo baka awakening sa akin to. Oo. Hindi, baka siguro naman pre kung baka yung inaanak po teenager na o putya, mas magandang mas gugustuhin niya para arep-arep na lang pre. Well, totoo din, Diba? Kasi yung mga inaanak ko din. Kasi, tanga na, pre, sa totoo lang, hindi ko na mabilang inaanak ko, pre. Sobrang dami kong inaanak. Parang nag-stop ako mag-count ng inaanak ko nung nag-20 na yung inaanak ko, eh. Ang dami, pre, asin. Ang dami lagi pang naiimbitahan. Oo, pre. Tsaka yung tipong, alam mo yung bata pa lang ako. Pre, sabi ko sa'yo, first time kong nag-anak ng binyag, parang grade 3, grade 4 lang ako. Inaanak na ako. Pa, Oo, hanggang sa high school, college, puta, ang dami. So, di ba sabi nila bawal mo tanggihan yung ganun. So, go lang ng go. So, yun. Kaya minsan puta, magpupunta sa bahay, pre. Siyempre, ang daming, minsan, I lost count na or hindi ko nakilala. Or minsan, hindi mo na makilala. Oo, pre, kasi nga, malalaki na eh. Puta, pupunta sa bahay. Uy, Ninong, ganyan. Parang, inaanak ba kita? Tangin na, sino nanay mo? Hindi mo pala kilala, no? Ninong lang pala. Alala mo, pag sinabi na yun, uy, tangin na, ikaw na ba yun? Laki mo na. Laki mo na. Oo. Ayun, laki mo na, namamasko ka pa. Laki-laki mo na eh. Mas malaki ka pa sa akin eh. Namamasko ka pa. Pero ano naman yun, nakakatuwa din. Minsan po magugulat ka na lang. Inaanak mo pala, ganyan. Yun, medyo Since yun nga, baka tama din sabi mo, malalaki na yun, mas ma-appreciate nila kung pera-pera na kung monetary, tama. Kasi at least yun, kumbaga, baka may pinag-iipunan sila, na gusto nilang bilhin, or baka sa ibang bagay nila gagamitin. Wag lang sa bisyo. Pero, ayun nga. Pero yun, nakakaano lang din. Nakakatuwa na nakakabigla minsan. Naputang, ikaw na pala yan. Oo. Ang laki mo na. Oo. Yung mga Christmas traditions, sarap balikan no? Pero wag kayong malungkot mga katotpi dahil dito, pre, mabuhay ang inyong Christmas spirit. Mabuo ang isang tradisyon ulit or mabalik ang dating tradisyon. Tsaka, ayun nga, siguro yung iba, speaking of ninong, wag nyo na mapagtaguan yung mga inaanak. Kumbaga, siyempre, alam mo yun, wala talaga. At least, kumbaga, nakilala mo na, puta, ito na pala inaanak ko. Diba? Kasi, pre, di ba, sabi nga natin, ikaw yung pangalawang magulang tapos hindi mo kikilalanin man lang, di ba? Totoo. Mag-effort ka. Hindi naman kailangan bigyan mo yan eh. Di ba? O hindi naman kailangan malaking amount eh, 'di ba? Pag nagpapakilala sa iyo, iba i-acknowledge mo, hindi yung tataguan mo. Aperan mo, magpamano. Kasi ako, personally, hindi ako nagpapabless eh. Ewan ko. Kasi I feel old pag may magmama. So, per lang ako. Per lang pag ganyan. Yung tipong, alam mo yun, yung tipong nag-effort na, kasi pre, usually naman nagpupunta yan, like, yung Christmas Day talaga, di ba? Hindi naman magpupunta sa'yo ng Noche Buena. Hindi. Baga, yung lang ba, kung talagang wala kang ibibigay, yung tipong magkwentuhan kayo, puta, painumin mo ng soft drinks, or kung meron pa kayong terang ng Noche Buena nyo, pakainin mo, kwentuhan kayo. Pakainin nyo, diba? Yung mga ganun, diba? Kilalalin nyo yung mga mga inaanak nyo. Hindi yung hindi tataguan nyo na parang wala. Sabihin mo wala ako. Diba? Nakakahiya naman. Have some decency naman na at least makilala mo yung inaanak mo. Yun lang naman ang para sa amin ni Papa. Tsaka yung mga naman din, yung mga inaanak, wag naman tuwing Pasko nyo lang ninong yung mga ninong at ninang nyo. Minsan kasi may mga ganyan pre, nakakasalubong mo sa kalsada or kung saan man, dead mo lang na parang kilalanin nyo din yung mga ninong nyo or ninang nyo, di ba? Hindi yung tipong pagka Pasko lang parang gano'n. Parang medyo nagrarant na tayo dito, pero ayun nga, wala may mga kumbaga yung mga tradisyon na yung iba kasi, like for example, sa family namin, yung iba nasa ibang bansa na syempre may mga ibang priorities na hindi na sila nakakauwi ng Pilipinas to celebrate na
Pero siguro, ganun talaga ang buhay. Pero, ayun nga. Dapat pag umuwi sila, kaya araw-araw Pasko. Yan, oo. Tama yan. Para masaya naman. Hindi lang, actually, hindi naman kailangan araw-araw Pasko di ba? I mean, hindi naman kailangan Pasko para araw-araw kayo magkita-kita, parang gano'n. Totoo. Kumbaga, siguro, yun nga, kagaya nun, merong kumbaga, magsama-sama pa rin kayo para kumbaga, yung bond nyo as a family, nandun strong pa din. Oo, hindi yung lang, like, pag Pasko or what. Parang ganun. Tama. Pero yun nga, masaya. Ewan ko, kasi ngayon, pre, medyo, siguro, dala na rin ang hirap ng buhay, pero, ngayon, medyo yung mga reunion gatherings na ganyan, parang, bihira, lalo dito sa amin, bihira na makakita ng yung tipong tawag dito. Tipong nakabukas yung gate, tapos ang daming mga tao nagtatawanan. Bihira ka na makakita ng ganun. Bihira na yun. Yung mga nagiinuman meron pa rin naman nagiinuman sa kanto, pero siguro yung tradition na yun parang medyo kumukonti na, di ba? Oo. Wala, siguro yun nga, pre. Hindi mo rin masisi siguro. Baka sa hirap siguro ng buhay. Aminin natin, totoo naman yun, pre. Mahirap na talaga mabuhay ngayon. Totoo. So yun. Pero yun nga, when you get the chance, hindi naman porke hindi Pasko, hindi na kayo Pag may chance kayo, pamilya nyo, sama-sama kayo, saya yan. Oo, totoo. Iba pa rin talagang tradisyon ng Pasko. Kaya, mga katotpi, kung meron kayong time, gawin nyo. Diba? Baka itong episode na to, gumising sa inyong mga baka sa natutulog na damdamin. So, medyo mahaba ng ating Christmas episode. Oo, at magbabalot pa kami ng regalo at maghahanda pa kami ng kung anong dapat namin ihanda. Yes, sir. Okay. So, again, Merry Christmas and Happy New Year na rin sa mga katotpi natin dyan. Walang sawang sumusubaybay sa aming The Opinionated Titos Podcast. And again, ako nga pala si Boss Dots, ang inyong titong medyo galit lang. At ako si Papa Dencho, yung tito mong mas galit. Pero ngayon, hindi muna ako magagalit. Hindi muna. Dahil yes, Christmas. Sir. So again, mga katotpi, maraming salamat sa inyo. Again, nasa YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, yung TikTok on the works. Pero, ayun. Merry Christmas. Merry Christmas. Advance Happy New Year na rin sa inyo. Maraming salamat. And we are the Opinionated Titos, signing out. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.